Rodel? Oh, Myrna. Nandito ka na pala. Bakit hindi ka man na nagsabi sa akin na uuwi ka na? Sinadya ka talagang hindi sabihin sa yung pag-uwi ko. Bala ko sanang isurprise kayo ng anak natin. Ang kaso, bakit ganito naabutan ko? Pasensya ka na kung hanggang ngayon hindi ko pa napapaayos ang bahay natin. Saan napunta ang perang pinapadala ko sa iyo para sa pagpapaayos ng bahay natin? Myrna, patawarin mo ko. Yung pera kasi na pinapadala mo sa akin, napatalo ko sa sugal eh. Ano? Sinayang mo lang ang pinaghirapan ko? Pasensya na talaga. Hayaan mo, gagawin ko ng paraan para maibalik yun. Paano mo maibabalik? Wala kang hanap buhay. 4 na taon ako nagtrabaho sa Saudi para lamang gumaan ang pamumuhay natin tapos ganito lang pala mangyayari? Basta kahit ano gagawin ko para lang mabawi yung pera. May pupuntahan akong sabong mamaya. Sisiguruhin ko na mananalo ko. Talagang nalulong ka na nga sa bisyo mong hayop ka. Walang maganda may dudulot ang sugal sa buhay natin. Kaya itigil mo ng kahibangan mo. Ikaw ang tumigil. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Yabang mo ah. Mayabang ang tingin mo sa akin kasi daig mo pang inutil. Nasasaktan ka dahil totoo ang sinasabi ko. Itikom mo yung bibig mo kung ayaw mong bigwasan kita dyan. Kung uuwi ka lang para bungangaan ako at sumbatan, dapat na natili ka na lang sa Saudi. Buisit kang babae ka. Ikaw ang bisit sa ating dalawa. Batugan ka na nga. Ang kapal pa ng mukha mo magsalita ng ganyan sa akin. Ganun ha? Taon 1990, Dagupan. Bahagyang nahirapan si Myrna nang suntukin siya sa sikmura ng kanyang asawang si Rodel. Sa ilang taon na pagtatrabaho niya sa Saudi, hindi niya inisip ang sarili para lamang sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng sakripisyo ay matinding sakit ang naging kapalit noon. Subalit hindi roon nagtatapos ang kanyang problema. Kinabukasan, habang naglilinis ng kanilang bahay, nakarinig siya ng ingay mula sa labas. Rodel, lumabas ka riyan sa bahay mo! Harapin mo ko kung ayaw mong mga pulis ang kumaladkad sa iyo palabas! Sino po kayo? Bakit nyo hinahanap ang asawa ko? Ako si Mang Densyo, may-ari ng pasugalan. Alam mo ba na may malaking utang sa akin ng asawa mo at ginawa niyang collateral itong bahay ninyo? At sa oras na hindi siya makapagbayad ngayon, kukunin ko na ang tahanan ninyo. Ano? Sandali, hindi niyo po pwedeng basta-basta na lang kunin ang bahay namin. Wala akong alam sa nangyayari kaya umalis na po kayo. Pumirma ang asawa mo sa kasunduan naming dalawa, kaya sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang bahay at lupa ninyo. Wala akong alam sa pinag-usapan ninyo at kahit ano pang gawin nyo, hindi ko ibibigay ang bahay namin. Ang ingay nyo naman, natutulog pa ako eh. Ano bang problema? Mabuti naman at nagising ka ng tarantado ka. Ano, makakabayad ka ba ngayon sa mga utang mo sa akin? Kayo pala Mang Densyo. Ang aga nyo naman yatang pumunta ngayon. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Sa oras na hindi ka makapagbayad, pupuntahan kita sa mismong bahay ninyo. Kaya akin ang bayad mo kung ayaw mong patayin kita. Grabe naman kayo sa akin. Baka naman pwede pa natin itong pag-usapan. Wala pa akong perang ibabayad sa inyo, Mandensyo eh. Tumigil ka dyan. Ilang beses na kitang pinagbigyan kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na lang sa akin ang bahay ninyo para sa ganun ay makapagbayad ka na. Siya sige. Kunin mo na, Mandensyo. Mukhang wala na akong magagawa eh. Nababaliw ko na ba, Rodel? Kung hayaan mong kunin sa atin ang bahay, saan tayo titira nito? Sampa di sa mga magulang ko. Ayoko makisama sa mga magulang mo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang makitira doon. Mananatili kami dito ng anak mo. Di mo ba narinig yung sinabi ni Mang Densyo? Kukunin niya ng bahay natin dahil sa malaking utang ko sa kanya. Kapag hindi ako tumupad sa usapan namin, makukulong ako, Myrna. Naiintindihan mo ba yon? Wala akong pakialam kung makulong ka man. Sabagay, sakit ka lang naman sa ulo ko eh. Pwisit ka talagang babae ka, oo. Itigil mo nga yung bunganga mo kung ayaw mong ubusin ko yung mga ngipin mo, ha? Nakaramdam ng takot si Myrna nang akmang sasaktan siya ng kanyang mister. Wala siyang nagawa ng tuluyan ng kunin ang kanilang bahay. Masama man ang loob niya kay Rodel, sumama pa rin siya sa bahay ng mga magulang nito. Bakit kayo na pa rito? Nay, pwede ba na dumito muna kami ng pamilya ko sa inyo? Abay, bakit naman? Wala na po kami matitirhan eh. Gawa nga ng
pagkakautang ko sa pasugalan. Ay Diyos ko, Rodel, hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Tsaka narito ka na pala, Mierna. Bakit hindi nyo man lang sinabi sa akin ang pag-uwi mo? Natatakot ka ba na baka hingan kita ng pera? Hindi naman po sa ganon, Nay. Biglaan lang po talagang pag-uwi ko rito. Pasensya na po kayo. Sus, ang sabihin mo, madamot ka talaga. Hindi mo pinaalam sa amin ang pag-uwi mo para sa ganon. Hindi mabawasan ang pera mo. Tapos makikitira kayo dito sa amin? Ang galing nyo rin talaga, ano? Nay, wag na kayong marami pang sinasabi. Kailangan namin na matitirhan ngayon. Ano bang nangyayari dito? Bahagyang napatingin si Mierna sa biyan ng lalaki na halos katatapos lamang mamasada ng tricycle. Mariing napahawak ang babae sa laylayan ng kanyang damit nang tumingin sa kanya ang ama ni Rodel. Nahihiya siya sapagkat makikisama na naman siya sa mga magulang ng kanyang asawa. Tay, pansamantala dito muna kami sa inyo habang hindi pa namin nababawi yung bahay. Gumawa ka na naman ba ng gulo? Bakit ba hindi mo iniisip ang pamilya mo bago ka magsugal? Tingnan mo nga ang kalagayan ninyo ngayon. Sinabi sa akin ng kapitbahay ninyo na kauuwi lang ng asawa mo. Tapos ganitong problema agad ang sasalubong sa kanya? Ewan ko sa iyo, Rodel. Puro sakit lang ng ulo ang binibigay mo sa aming lahat. Pwede ba wag nyo na nga akong sisihin? Tulungan nyo na lang kami ng asawa ko ngayon. Walang problema sa akin ang pagtira nyo rito. Basta hati tayo sa mga gastusin. At ikaw naman, Mierna, ikaw ang toka sa mga gawaing bahay. Bawal ka magreklamo dahil kahit anong oras, kaya kitang palayasin. Opo, Nay. Masusunod po. O siya, sige na. Kumain na tayo. Nanatiling tahimik na lamang si Mierna habang nag-uusap ang kanyang asawa at ang mga magulang nito. Hindi siya kumikibo sa mga pangahamak sa kanya ng ina ni Rodel. Pasok sa kabilang tenga at lalabas din kaagad sa kabila ang kanyang mga naririnig. Kilala ang kanyang biyanan bilang tsismosa sa kanilang lugar. Konsentidor din ang ginang sa mga maling ginagawa ng kanyang anak. Mierna, pagkatapos natin kumain, hugasan mo agad ang mga pinagkainan, ha? Sige po, Nay. Ay siya nga pala, bukas maglinis ka rin ng kulungan ng mga manok. Pagkatapos, labhan mo ang lahat ng labahin. Ang dami mo naman yatang inuutos sa manugang natin. Si Rodel na lang ang bahala sa paglilinis ng kulungan ng mga manok. Tapos si Mierna maglalaba at ikaw naman ang bahala sa ibang gawain. Nakikialam ka na naman, Joel eh. Ako na ang bahala sa mga patakaran sa bahay na ito dahil ako ang mas nakakaalam sa lahat. Hindi naman kasi tama na si Mierna ang gagawa ng lahat ng gawain dito. Wala pa naman trabaho si Rodel, kaya mas mainam na pareho silang kumilos sa bahay na ito. Kung hindi lumandi ang babaeng yan sa anak natin, di sana engineer na ngayon si Rodel. Kasalanan ni Mierna kung bakit wala narating ang anak natin eh. Kaya nararapat lang na pagsilbihan niya tayong lahat. Nay, tumigil ka na. Nasa harap tayo ng hapagkainan kaya wag na kayong magbangayan ni Itay. Rodel, kung ayaw mo magkagulo ang pamilya natin, magtrabaho ka. Lumalaki ng anak ninyo ni Mierna at malapit na yan mag-aral. Wala ka man lambang plano para sa mag-ina mo? Ako na pong bahala sa pamilya ko, Tay. Huwag niyo kami masyadong intindihin, ha? Abay, hindi pwede yung ganyan. Kung gusto mo, ipapasok kita sa kaibigan ko. Nangangailangan sila ng helper ngayon sa construction. Construction? Tay naman, kahit anong mangyari, hindi ako papasok sa ganyang trabaho. Bakit? Ano bang problema kung sa construction ka papasok na trabaho? Uunahin mo pa bang kaartehan mo kaysa sa kumakalam na sikmura ng pamilya mo? Ako na ngang bahala sa kanila eh. Huwag niyo na kaming alalahanin, Patay. Kung makapagsalita ka, akala mo may ginagawa ka talaga para sa pamilya mo ah. Tingnan mo nga, 4 na taon si Mierna sa abroad pero wala man lamang kayo na ipundar na gamit. Saan ba napupunta ang pera na pinapadala niya sa'yo? Ay, pwede ba Joel, wag nga ang anak natin ang pagsabihan mo? Bakit? Sino ba dapat? Tumigil na nga kayo. Makaalis na nga lang muna. Oh, saan ka pupunta? Didiskarte ako ng pera para manahimik na kayo dyan. Tarantado talaga to ah. Tatayo sana ang haligi ng tahanan nang pigilan siya ng kanyang asawa. Hindi na nagustuhan ng amang si Joel ang sinabi ng kanyang anak dahil bastos ang tono ng pananalita nito sa kanila. Samantala, nanatili pa ring tikom ang bibig ni Mierna hanggang matapos ang kanilang hapunan. Nang mag-uumpisa na siya sa paghuhugas ng pinagkainan, lumapit sa kanya ang biyanang lalaki. May kailangan po ba kayo, Tay? Wala naman. Pero
Gusto ko lang ihingi ng pasensya sa iyo yung asawa at anak ko. Ayos lang po yun sa akin. Sanay naman na po ako sa kanila eh. Eh siya nga pala, kumustang naging buhay mo sa Saudi? Maayos naman po. Ang kaso wala talaga akong naipon na pera pag uwi. Akala ko kasi lahat ng pinapadala ko sa anak nyo ay nagagamit niya ng tama. Pero pinatalo niya lang pala lahat sa sugal. Sira ulo talaga yon. Hayaan mo, habang wala pa siyang trabaho, ako na munang bahala sa mga pangangailangan ninyo. Naku, wag na po. Hindi niyo po obligasyon ng responsibilidad ng anak ninyo. Tsaka mag-a-apply naman po ako ng trabaho na malapit lang dito. Ano ka ba? Ayos lang naman na tulungan ko kayo dahil pamilya tayo. O siya, sige na. Tapusin mo na yung gawain mo at nang makapagpahinga ka na rin. Sige po. Ngumiti ng may pasasalamat ang babae sa biyanan kahit na may sama siya ng loob sa kanyang asawa. Batid niyang hindi siya gusto ng nanay ni Rodel mula pa noon. Ang kaso kailangan niya makisama dahil wala naman silang ibang matutuluyan. Kinabukasan, nagising na lamang si Mierna sa malamig na tubig na binuhos sa kanya ng ina ni Rodel. Hoy babae, gumising ka na nga riyan. Abay tirik na ang araw at tapos ikaw ang sarap pa rin ng tulog mo. Ang kapal talaga ng mukha mo no. Inay naman, bakit niyo ako binuhusan ng tubig? Talagang nagtatanong ka pa? 10:00 na ng umaga pero hindi pa rin tayo nakakakain. Wala ka nang ambag sa mga gastusin dito tapos gusto mo pa feeling prinsesa ka? Aba, mahiya-hiya ka naman sa amin. Hindi naman po sa ganun. Napuyat lang po ako kasi hinihintay ko yung pag-uwi ni Rodel eh. Hanggang ngayon po ba wala pa siya? Huwag mo nang intindihin yung anak ko dahil marunong naman yon umuwi. Ang gawin mo, mag-asikaso ka na makakain natin dahil kanina pa ako nagugutom. Ewan ko ba kung ano nakita sa ni Rodel at nagawa kanyang pakasalan? Ikaw lang yata ang balikbayan na walang dalang pera ni isang kusing. Hindi lang po ako nakaipon ng pera dahil sa anak ninyo. Palagi siyang humihingi sa akin ng pera para sa pagpapaayos ng bahay namin. Akala ko talagang nagawa ang tirahan namin. Ang kaso, napupunta lang pala sa sugalan ng pinaghirapan ko. Sinisisi mo pa talagang anak ko sa katangahan mo? Ang sabihin mo, naubos ang pera mo dahil sa luho at panlalaki mo habang nasa ibang bansa. Di ba? Bago ka nakilala ni Rodel, galing ka sa maruming trabaho, kaya malamang ginawa mo yung na-sideline doon. Wala pong katotohanan ng sinasabi niyong yan, Nay. Mula nung magkapamilya ako, wala na akong ibang inisip kundi sila. Opo, galing nga ako sa maruming trabaho noon, pero matagal ko nang tinalikuran ng hanap buhay na yon. Akala ko magiging maayos ang buhay ko sa anak ninyo. Yun pala, puro pasakit at paghihirap lang ang ibibigay niya sa akin. Parang ikaw pa ang lugi sa pagsasama niyo ni Rodel ah. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang sumira sa mga pangarap namin para sa kanya. Sinikap ko naman po na umangat kami sa buhay, kaya nga kahit mahirap, tinitiis ko ang pagtatrabaho sa Saudi. Sinabi ko naman sa kanya na kapag natapos ng pagpapagawa ng bahay namin, ako na po ang bahala sa pag-aaral niya ulit. Ang yabang mo talaga magsalita ah. Nakapagtrabaho ka lang sa abroad, akala mo kung sino ka na. Kung yan po ang tingin niyo sa akin, bahala na po kayo. Magluluto na lang po ako. Wisit kang babae ka, huwag mo akong tatalikuran pag kinakausap kita. Hinablot ni Maring ang buhok ng kanyang manugang at hinatak yun pa ibaba. Wala siyang pakialam kung nasasaktan si Mierna sa kanyang ginagawa. Mabuti na lamang dumating si Joel at pumagitna sa kanila. Ano ba nangyayari rito? Binabastos ako ng babaeng yan. Akala mo naman ang layo na nang narating sa buhay. Maring, kahit ano pa nagawa ni Mierna, hindi tama na saktan mo siya. Asawa siya ng anak natin kaya dapat wag mo siyang ituring na iba sa atin. Tumigil ka nga. Palagi mo nalang pinagtatanggol ang babaeng yan kaya lumalaki ang ulo eh. Hindi ko siya kinakampihan ha. Ang gusto ko lang magkaroon tayo ng katahimikan sa pamamahay na ito. Pasensya na po kayo sa akin, Tay. Hayaan nyo, kapag nakahanap na ako ng trabaho, bubukod po kami agad. Bakit? Hindi ka na bababalik sa Saudi? Sa ngayon po, wala pa akong plano sa bagay na yan eh. Tahimik na umalis si Mierna sa harap ng kanyang mga biyanan at nagtungo na siya sa kusina para makapagluto. Nang matapos na siya sa ibang gawain, naisip niyang puntahan si Rodel sa pasugalan kung saan yon tumambay magdamag. Ngunit nagdulot lang ng kaguluhan ang pagpunta niya roon. Mierna, bakit parang nagulat ka yata? Sino yung babaeng nasa kandungan mo? Ay, wag mong intindihin yun. Umuwi ka na at susunod na lang ako.
Kaya pala hindi ka umuwi magdamag dahil may nagpapasaya pala sa'yo rito? Alam mo ba na napuyat ako magdamag sa kahintay sa pag-uwi mo? Tapos ganito lang ang maaabutan ko rito? Pwede ba sa bahay na lang tayo mag-usap? Bakit? Nahihiya ka ba sa mga tao rito? Ang kapal na mukha mong lokohin ako. Tumahimik ka nga. Nakakahiya na yung ginagawa mo. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Bitawan mo nga ako. Buong buhay ko binigay ko sa'yo. Nangako ka sa akin na magkakaroon tayo ng masayang pamilya. Pero bakit ganito ang nangyayari? Yan ka na naman sa kadramahan mo eh. Halika na, umuwi na tayo sa bahay. Mahigpit na hinawakan ni Rodel ang kamay ng asawa pauwi sa bahay ng kanyang mga magulang. At doon mas tumindi pa ang kanilang pag-aaway. Wala ka nang trabaho, ang kapal pa ng mukha mong lokohin ako. Saan ka humuhugot ng lakas ng loob para gawin ang bagay na yun sa akin, ha? Kanina pa ako nabubwisit sa bunganga mo na yan ha. At kapag hindi ka pa talaga tumigil, babasagin ko na yung pagmumukha mo. Sige, gawin mo para diretso ka sa kulungan. Ba't tinatakot mo pa ako ha? Sira ulo kang babae ka. Hayop ka talaga. Namula ang pisngi ni Mierna sa malakas na pagkakasampal sa kanya ni Rodel. Habang nagngingilid ang kanyang mga luha, dumating naman ang kanyang biyanan na galit din. Tumigil na nga kayo. Malayo pa lang ako, dinig na dinig ko ng pag-aaway ninyo. Hindi na kayo nahiya sa mga kapitbahay. At ikaw, Mierna, bakit hindi mo kayang unawain ang anak ko, ha? Lalo mo lang pinapalala ang sitwasyon ninyo. Bakit ako na naman ang pinagsasabihan nyo, Nay? Si Rodel ang nagloko kaya dapat siyang pangaralan ninyo. Wala akong nakikitang mali sa ginawa ng anak ko. Kung naging mabuti ka lang na asawa sa kanya, hindi niya magagawa mang babae. Kasalanan mo rin talaga kung bakit nagloko si Rodel. Grabe kayo. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi ninyo. Kaya nagiging matigas ang ulo ni Rodel dahil kinukonsinti niyo siya at yun ang mali. Manahimik ka, gaga ka ha? Lumubay-lubay ka sa akin bago pa ako mapuno sa'yo. Maring, hindi naman talaga tama na konsintihin mo ang pambababae ni Rodel. Tsaka dapat hindi tayo nakikialam sa away nilang dalawa. Halika na, dun muna tayo sa labas. Hayaan natin sila mag-usap dyan. Bitawan mo nga ako. Nasa poder natin sila kaya may karapatan tayo makialam sa kanila. At sa totoo lang, matagal na akong nagtitimpi sa babaeng yan. Hindi tayo maghihirap ng ganito kung hindi siya napangasawa ng anak natin. Tumigil ka na nga. Lumabas na tayo. Halika. Inakay palabas ni Joel ang kanyang misis at hinintay nilang humupa ang galit ng mag-asawa. Matapos ang halos isang oras na kaguluhan, nagkaroon na rin ng katahimikan. Nang muli silang pumasok sa kanilang bahay, nakita niya si Mierna na ginagamot ang mga pasa na natamo nito sa pakikipag-away sa kanyang mister. Samantala, bumalik sa pasugalan si Rodel upang bawiin ang pera na napatalo niya nung umaga. Si Maring naman nagtungo muna sa kapitbahay para makipagtsismisan. Si Rodel bang may gawa niyang mga pasa na yan? Wala lang po to, Tay. Bali wala lang po to sa akin. Pasensya ka na sa anak ko ha. Huwag ka mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Huwag na po, Tay. Baka mamaya isipin niya pa na nagsumbong ako sa inyo. Hindi naman na kasi tama yung ginagawa niya. Alam ko po yon, pero magtitiis na lang po ako para sa anak namin. Basta kapag pagod ka na, magsabi ka lang. Ako nang bahala kay Rodel. Sira ulo talaga yung anak kong yun eh. Salamat po, Tay. Gumaan ang pakiramdam ni Mierna nung sandaling nakausap niya ang kanyang biyanan. Naramdaman niya na kahit papaano meron pa rin siyang kakampi. Sa mga sumunod na araw, lalo pang lumala ang pag-aaway nila ni Rodel dahil halos hindi na umuuwi ang lalaki sa bahay ng mga magulang nito. Kaya naman, unti-unti na siyang nawalan ng gana sa kanyang mister. May pagkain ba tayo? Mierna, ipaghanda mo nga muna ako ng makakain. Ang kapal naman na mukha mo mag-utos sa akin. Ngayon ka na nga lang umuwi tapos kung makaasta ka, parang may katulong kang pinapasahod. Ayang ka na naman sa pagiging bungangera mo eh. Kaya ayoko nang umuwi rito dahil nakakainis na yung kapuputak mo eh. Walang asawang matutuwa sa ginagawa mo. Adik ka na nga sa sugal na gagawa mo pa mambabae. Napakasama mo talaga. Hindi ka ba talaga titigil na buwisit ka? Kapag ako napuno sa'yo, ipapakain ko sa'yo yung dila mo. Sige, gawin mo. Hinahamon mo talaga ako, ha? Tumama ang kamao ni Rodel sa muka ng kanyang misis na nagdulot ng pagdurugo ng ilong nito.
Halos mawalan naman ng malay si Myrna sa ginawa sa kanya ng kanyang mister. Uundayan pa sana siya noon ng suntok nang pigilan yon ng kanyang biyanan na lalaki. Tumigil ka nga, Rodel! Bitawan niyo ako, tay! Papatayin ko ang babaeng yan! Ano na naman bang pinagawayan ninyo? Bakit kailangan umabot pa sa pananakit? Pinagsabihan ko lang po siya sa hindi niya pag-uwi, tay. Tapos nagalit agad siya at sinaktan niya na ako. Eh yun naman pala, Rodel eh. Walang masama sa ginawa ni Myrna. Bakit mo siya sinaktan? Namumuro na kasi sa akin yung babaeng yan, tay eh. Kung wala lang kaming anak, matagal ko nang pinaalis yan sa buhay ko. Ikaw pa talaga magsasalita ng ganyan sa akin? Kahit na ikaw ang may problema sa ating dalawa? Pwede ba? Huwag kang umasta na parang wala kang kasalanan at ikaw pa naagrabyado. Mula nang makilala kita, inulan na ako ng kamalasan. Buwisit ka sa buhay ko. Ikaw ang bisit! Palibhasa, adik ka! Ba't talagang inuubos mong pasensya ko ha? Tumigil na kayo! Rodel, pwede bang huminahon ka? Hindi ba kayo nahihiya sa mga kapitbahay natin? Tapos sa harapan pa ng anak ninyo kayo nag-aaway? Ay, makalis na nga. Buwisit na buhay to. Padabog na umalis ng bahay si Rodel na parang walang nangyari. Sama ng loob at galit naman ang nararamdaman ni Myrna sa ginawa ng kanyang mister. Gustuhin man niyang gumanti ngunit wala siyang sapat na lakas para gawin yun. Nakakasawa na talagang tarantadong yun. Dahan-dahan na pinunasan ni Myrna ang dugo na umagos mula sa kanyang ilong. Masama pa rin ang kanyang loob sa ginawa sa kanya ng kanyang asawa. Myrna, halika't titingnan ko yung lagay mo. Hayaan mo na si Rodel, uuwi rin naman yun mamaya at pagsasabihan ko siya ulit. Huwag na po, tay. Hayaan na lang po natin siya. Sigurado, sasaktan niya na naman ako kapag umuwi siya rito. Alam ko masama ang loob mo sa pananakit na ginagawa sa iyo ng anak ko. Pero pilitin niyo pa rin na magkaayos. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa ang pananakit sa akin ni Rodel, tay. Mabuti pa nga kayo may pakialam sa akin eh. Sa totoo lang, ang swerte sa inyo ni Nanay Maring dahil bukod sa masipag na kayong maghanap buhay, mabait pa kayong asawa. Sana naging katulad niyo na lamang ang anak ninyo. Hayaan mo. Ipagdarasal ko sa Diyos na magbago ang aking anak. Sa totoo lang, nahihiya na talaga ako sa iyo eh. Bakit naman po? Hindi kasi maayos ang ugali ng asawa at anak ko. Ewan ko ba kung saan ako nagkulang? Pero tay, hindi niyo naman po kasalanan kung bakit naging ganun sila. Alam ng Diyos kung gaano kayo naging mabuting tao. Ay, salamat Myrna ha. Walang anuman po, tay. Ang simpleng pag-uusap na yun ni Myrna at ng kanyang biyanan ang siyang naging daan upang maging mas malalim pa ang kanilang koneksyon. Sa paglipas ng mga araw, nauwi yun sa isang lihim na relasyon. Dahil sa kabaitan ni Joel, unti-unting nahulog ang loob sa kanya ng kanyang manugang. Sa kabila ng masaya nilang samahan, batid ng babae na may hangganan ang kanilang sitwasyon. Gayunpaman, pinili pa rin nilang ipagpatuloy yon kahit alam nila na may kapalit ang kanilang mga desisyon. Kumusta ang pamamasada mo? Ayun, matungal pa rin. Ito lang ang kinita ko buong araw. 50 pesos? Saan makakarating ang perang yan? Alam mo namang marami tayong bayarin ngayon tapos may isa pa tayong palamunin dito. Eh, anong gagawin ko? Yan lang talagang kinita ko eh. Baka naman kasi may ginagawa ka ng kalokohan, ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Akala mo hindi ko nararamdaman ang panlalamig mo sa akin? Madalas ka na rin magpabango at ang tagal mo nang maligo sa banyo. Nakakapagtaka dahil hindi mo naman yung ginagawa noon. Umamin ka nga sa akin, Joel. May babae ka ba? May masamang hangin na naman bang pumasok dyan sa utak mo? Kung ano-ano na lang ang iniisip mo. Pagod ako sa trabaho kaya tumigil ka. Hoy, Joel! Sa oras na matiyak ko na may babae ka, humanda kayo sa akin ng kabit mo. Uupusin ko ang buhok niya at puputulin ko naman ang kaligayahan mo. Maring, pagod lang ako lagi sa trabaho kaya wala akong ganang tumabi sa'yo. Wala akong pakialam kung hindi mo man ako gamitin. Ang importante sa akin, magbigay ka ng tama. Yun lang ang kailangan ko sa'yo. Pera lang ba talagang mahalaga sa'yo? Eh ano pa nga pa? Palagay mo ba mabubuhay tayo kung walang pera? Ewan ko ba kung bakit ikaw pa ang inasawa ko. Sa dinami-dami ng mayayaman na nililigaw sa akin noon, sa lalaking walang kwenta pa ako napunta. Ang saklap talaga ng buhay ko ito. Ay, bisit!
Kung gusto mo, bumalik ka sa panahon na yon at piliin mong pinakamayaman mong manliligaw. Pasensya ka na kung isang hamak na tricycle driver lamang ang pangasawa mo. Pero sa totoo lang, pagod na akong pakisamahan ng katulad mo. Palagi mo sinasabi na wala akong kwenta at dahil doon, nandiliit na ako sa sarili ko. Bakit? Totoo naman, di ba? Ayaw mong aminin sa sarili mo na wala kang narating. Yung mga kabatch natin, tingnan mo, ang gaganda ng buhay nila. Tapos tayo, nagtitiis sa kapirasong kinikita mo. Sige lang, maliitin mo pa ako. Hindi na kita pipigilan dahil nakakapagod makipagtalo sa'yo. Magpapahinga na nga lang ako kaysa pakinggan yung bunganga mo. Bagsak ang balikat ng lalaki nang iwan niya sa sala ang kanyang asawa. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mga luha at nanatiling tahimik na lamang. Ngunit sa kabila ng sakit na nararamdaman, napapawi yon ni Mierna. Sa tuwing magkikita sila sa kanilang lihim na tagpuan, bumubuti ang kanyang pakiramdam. Kumusta ang pamamasada mo? Ayos naman. Ito, kunin mo. Bumili ka ng mga gusto mo at kailangan ng apo ko. Wag na, ibigay mo na lang yan kay inay. Ano ka ba? Kapag binigay ko lahat ng kita ko, sigurado magsusugal na naman yun. Sa totoo lang, nakukonsensya na ako sa ginagawa natin. Eh bakit naman? Dahil mali na ang nangyayari. Mahal kita, Mierna, at paninindigan ko ang relasyong ito. Pero paano kung malaman ni na inay at Rodel, anong gagawin natin? Ako nang bahala sa bagay na yan. Pinapangako ko hindi ka nila masasaktan. Magtiwala ka lang sa akin, Mierna. Sa totoo lang, nahihirapan na talaga ako. Araw-araw na lang mabigat ang loob ko. Sinisiguro ko na mawawala rin yan. Kaya huwag ka mag-alala. Mariing niyakap ni Joel si Mierna upang pagaanin ang loob ng babae. Sa loob ng isang buwan nilang relasyon, naging maayos naman ang takbo noon. Ngunit sadyang ang lahat ay mayroong hangganan. Bakit hindi ka pa umalis? Mamaya na lang. Gusto ko pa kasing maglambing sa iyo eh. Ano ka ba? Narito si inay. Kanina pa umalis si Maring, kaya may pagkakataon akong mayakap ka. Sandali lang, baka mamaya dumating naman si Rodel. Malabong umuwi yung ngayon. Natalo siya sa sugal kagabi, di ba? Kaya sigurado nababawi yun ngayon. Halika na sa kwarto at maglambingan na muna tayo. Ano ba yan? Nakikiliti ako. Mierna, naiwan ko bang wallet ko sa mesa? Parehong nanlaki ang mga mata ni na Mierna at Joel nang makita ni Maring ang kanilang ginagawa. Hindi makapaniwala ang ginang sa kanyang naabutan. Kuyom ang mga kamao nito habang papalapit sa kanyang manugang. Inay, malandi kang babae ka? Maring, bitawan mo siya! Umalis ka nga dyan. Talagang ipagtatanggol mo pa ang babaeng yan? Nakakadiri kayo! Walang kasalanan si Mierna, kaya wag mo siyang saktan. Ako nagpakita ng motibo sa amin dalawa. Wala akong pakialam sa bagay na yan. Kahit anong sabihin mo, nagloko ka pa rin. Ang bababoy ninyo. At ikaw, Mierna, hindi man lang ba sumakit ang tiyan mo? Talagang hindi mo na nakontrol ang kakatihan mo? Pati ama ng asawa mo, pinatos mo? Patawarin niyo po ako, inay. Hindi ko naman sinasadyang mahulog ang loob ko sa asawa ninyo eh. Huwag kang humingi ng tawad sa akin dahil malaking kasalanan ang ginawa niyong pagtataksil. Kung ayaw mong kaladkarin kita palabas, lumayas ka na ngayon din. Pero inay, wala po akong mapupuntahan. Wala akong pakialam kahit pamatay ka pa. Umalis ka na rito! Maring naman, pwede ba huminahon ka muna? Tumigil ka kung ayaw mong pagsigawan ko sa mga kapitbahay ang kababuyan ninyo. Mga hayop! Aalis po ako, pero isasama kong anak ko. Hindi mo pwedeng isama ang apo ko. Hindi ka karapat dapat maging ina niya. Mali man na nagawa ko, ako pa rin na may karapatan sa anak ko. Sa kasalanang ginawa mo, ikaw na rin ang nagkait sa sarili mong karapatan sa inyong anak. Kaya lumayas ka na! Sa puntong yon, walang nagawa si Mierna kundi umalis na lamang sa bahay ng kanyang mga biyanan. Habang naglalakad papalayo, narinig niya ang pagtawag sa kanya ng isang babae na pamilyar ang boses. Hoy Mierna, bingi ka ba?
Kanina pa kita tinatawag, pero parang hindi mo yata ako naririnig. Carmina? Ako nga, hindi mo na ba ako naaalala? Sa bagay, gumanda na kasi ako. Puro ka pa rin kalokohan hanggang ngayon, Oo naman, no? Parang hindi mo kilalang ugali ko. Ay siya nga pala, kailan ka pa nakabalik ng Pilipinas? 2 buwan na nakalipas mula nung makauwi ako. Ay, ang tagal na pala. Hindi mo man lang ako sinabihan. Ito naman parang hindi tayo magkaibigan yan eh. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo. Ang dami ko kasing iniisip na problema eh. Bakit hindi ka pumunta sa bahay ko para makapagkwentuhan naman tayo? Nasa kabilang barangay lang naman yon. Pero sandali nga, saan ba lakad mo? Bakit parang bitbit mo na yata lahat ng gamit mo? Carmina, pinalayas na ako ng biyanan ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. Bakit ka naman pinalayas? Di ba may sarili kayong bahay ni Rodel? Wala ng bahay namin dahil ginawang collateral ni Rodel sa mga utang niya sa may-ari ng pasugalan. Si Raulo talagang lalaking yon. Wala nang ginawang tama. Hindi bale, sa akin ka na muna tumira. Wala naman akong kasama ron kundi ang mga alaga ko lang na pusa. Kung ganun, nasan yung asawa at anak mo? Nakalimutan mo na ba? Namatay na yung anak ko, di ba? Tapos yung asawa ko naman, stay in sa trabaho at 3 buwan bago umuwi. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na ha. Ayos lang yun. Halika na at sumama ka na sa akin. Hindi na nagawang tumanggi pa ni Mierna sa alok ng kanyang kaibigan dahil wala na siyang ibang matutuluyan. Bagamat maliit ang bahay ni Carmina, yon ay maayos, presko at nagbibigay ng kapanatagan sa isip ni Mierna. Carmina, maraming salamat sa tulong mo sa akin ha. Babawi ako sa iyo kapag nakabalik na ako sa Saudi. Sus, wag mo na nga munang isipin yan. Para ka namang iba sa akin eh. Eh siya nga pala, ano ba talaga kasi nangyari? Nagkaroon kami ng relasyon ng ama ni Rodel eh. Ano? Pero paano? Bakit? Ewan ko ba kung anong pumasok sa utak ko at nagawa ko ang ganung bagay. Sa totoo lang, nahihirapan na ako sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano makakabangon sa sunod-sunod na problema na dumating sa akin. Diyos ka naman, Mierna. Malaking kasalanan yung nagawa mo. Pero ano nang plano mo ngayon? Hindi ko pa nga alam eh. Magulo pa talaga ang isip ko ngayon. Ano ba nakita mo sa ama ni Rodel at napunta kayo sa mas malalim pang relasyon? Mabait siya. Binibigay niya ang lahat ng gusto ko na hindi kayang punan ni Rodel. Marami siyang bagay na kayang gawin para sa akin. Pero mali pa rin talagang ginawa mo. Nako, sigurado, hindi ka titigilan ng biyanan mong babae. Kilala mo naman ang ugali ng bruhang yon, di ba? Yan ang kinakatakot ko eh. Pero magiging handa ako sa anumang mangyayari. Huwag ka mag-alala dahil sa oras na saktan ka niya, ako makakalaban niya. Salamat talaga, Carmina ha. Tatanawin ko to bilang utang na loob sa'yo. Hinawakan ni Mierna ang kamay ng kaibigan para iparamdam ang taos-puso niyang pasasalamat. Naging maayos naman ang pananatili niya roon at muli silang nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ng matagal. Samantala, naging mas magulo naman ang pagsasama ni na Joel at Maring. Walang araw na hindi sila nagbabangayan. Bakit ngayon ka lang umuwi? Namasada ako, di ba? Alam mo naman na bayaran ng kuryente ngayong linggong ito. Kaya pinilit kong kumita ng malaki. Sinungaling! Ano? Ang sabihin mo, pinuntahan mo lang ang babaeng haliparot na yon. Ano bang pinagsasasabi mo? Pwede ba tumigil ka na? Sa oras na malaman ni Rodel ang ginawa niyo ni Mierna, sigurado akong itatakwil ka niya bilang ama. Wala akong pakialam sa bagay na yan. Matagal naman na akong hindi nire-respeto ng anak natin eh. Oo, nagkasala ako sa iyo, pero kasalanan mo rin kung bakit ko nagawa yon. Ako pa talagang sinisisi mo sa kalokohan mo? Ang kapal ng mukha mo. Kung binibigay mo lang sana ang lahat ng pangangailangan ko, di sana masaya ako ngayon. Bakit? Totoo naman, di ba? Palagi mo akong kinukumpara sa iba. Walang araw na hindi mo ako minamaliit. Kahit kailan, hindi naging sapat ang pagiging asawa at ama ko sa inyo.
Kung hindi mo sana ako pinangakuan na maayos na buhay, hindi ako magkakaganito. Masama ba na maghangad ng kaginhawahan? Tingnan mo nga ang sitwasyon natin. Wala tayong makain kapag sabay-sabay ang mga bayarin. Nagkakaganyan ka dahil mukha kang pera. Anong sabi mo? Hindi mo ba narinig? Gusto mo ulitin ko pa? Hayop ka! Hindi napigilan ni Maring ang sarili at nagawa niyang pagbuhatan ng kamay ang kanyang mister. Kapwa sila nasaktan, hindi lamang sa pisikal, kundi pati sa masasakit na salitang kanilang binitawan sa isa't isa. Makalipas ang 2 linggo, habang namamasada ng tricycle si Joel, nakita niya si Mierna na naglalakad sa gilid ng kalsada. Mierna, sandali! Kausapin mo naman ako! Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Kaya sana tigilan mo na ako. Pero mahal na mahal kita. Kaya kong iwan ang pamilya ko para sa'yo. Yan ang huwag mong gagawin. Nakikiusap ako, layuan mo na ako. Ayoko na makagawa pa ng kasalanan. Matatag man ang boses ni Mierna, mababakas pa rin sa kanyang mga mata ang panghihina. Sa paglayo niya sa biyanan, nagdulot yon ng kalungkutan. Sa kabilang banda, nang makauwi si Joel sa kanilang bahay, isang malakas na suntok ni Rodel ang sumalubong sa kanya. Hayop kayo! Paano nyo nagawa sa akin yun, ha? Alam kong aabot tayo sa ganitong punto at kahit ano pang sabihin kong dahilan, mali pa rin ang ginawa ko. Patawarin mo sana ako, Rodel. Bakit ang asawa ko pa? Hindi nyo na binigyan ng kahihiyan ng pamilya natin. Kung hindi pa ako umuwi rito, hindi ko malalaman ang kababuyan nyo ni Mierna. Huwag ka magsalita ng ganyan sa asawa mo dahil ako talaga may kasalanan. Tumigil ka na nga, Joel. Walang ibang dapat sisihin dito kundi si Mierna lang. Kung hindi sana siya nangate, wala dapat tayo sa ganitong sitwasyon. Kahit noon pa man, magulo na talagang pamilya natin, Maring. Kaya huwag niyong isisi ang lahat kay Mierna. Tsaka, tinapos na namin ang relasyon namin. Bah, dapat lang, Tay. Sa oras na malaman ko na nagkikita pa kayo, titiyakin ko na hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko. Galit na umalis ng bahay si Rodel, tangan ang sama ng loob sa kanyang ama. Habang naglalakad, iniisip niya kung saan maaaring magtungo si Mierna, hanggang sa maalala niya ang kaibigan nito na posibleng kinaroroonan ng kanyang asawa. Carmen, ako na maghuhugas ng pinagkainan natin, ha? Maupo ka na lang at manood ng TV. Wag na! Kaya ko naman na itong gawin eh. Sige na, ako nang gagawa niyan. Nakakahiya naman kung mauupo lang ako. Tsaka, naboboring din ako kapag wala akong ginagawa eh. O siya, sige. Ikaw nang bahala riyan. Mierna, lumabas ka dyan! Malakas na sigaw ni Rodel habang kinakalampag ang gate ng bahay ni Carmina. Nung mga sandaling yun, nakaramdam ng takot si Mierna dahil sa maaaring gawin sa kanya ng kanyang asawa. Kaya naman hindi siya humarap kay Rodel. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Mierna? Ilabas mo siya, alam ko na nandyan siya. Wala rito ang asawa mo kaya umalis ka na. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Baka pati ikaw madamay sa galit ko. Subukan mo lang akong saktan, titiyakin ko may kalalagyan ka. Ang yabang mo rin ah. Pasalamat ka maraming tao ngayon. Kung hindi, nalintikan ka na sa akin. Tandaan mo, babalik ako rito. Hindi pa kami tapos ni Mierna. Ang dami mong sinasabi. Umalis ka na nga lang. Buisit! Pagkalis ni Rodel, muling pumasok ng bahay si Carmina. Nang makita niya si Mierna, nakaramdam siya ng takot dahil namumutla yun. Kaya dali-dali siyang kumuha ng tubig para pakalmahin ang kanyang kaibigan. Wala na ba yung gagong yon? Wala na, pero sigurado ko na babalik pa siya rito. Yun ang iniisip ko eh. Kailangan ko na talagang umalis dito dahil baka madamay ka pa sa galit niya. Kung aalis ka, saan ka naman pupunta? Hindi ko alam. Huwag kang umalis dito kung wala ka naman pupuntahan na iba. Kaibigan mo ko, Mierna. Kaya handa kitang tulungan ano man ang mangyari. Nahihiya na kasi ako sa iyo eh. Alam mo, nakakainis ka na, ha? Parang hindi kaibigan ang turing mo sa akin. Naku, hindi naman sa ganun, Carmina. Kapag umalis ka rito, magtatampo talaga ako sa iyo.
O siya, sige. Hindi na ako aalis. Ay, mabuti naman. Halika na't kumain na tayo. Gustuhin man ni Mierna na umalis sa bahay ni Carmina, ngunit ayaw niyang sumama ang loob nito. Kaya nanatili pa siya ng ilang araw sa tahanan ng kaibigan. Kinabukasan, habang naglilinis si Mierna, narinig niya ang galit na boses ng kanyang biyanang babae kasama si Rodel. Sa pagkakataong yun, hinarap niya na ang mag-ina na may katatagan. Ano na naman bang pinunta niyo dito? Hoy, babaeng higad! Ang kapal na mukha mong kunin ang kinikita ng asawa ko! Wala ka na ba talagang kahihiyan? Anong sinasabi niyo, Nay? Tinapos ko ng pakikipagrelasyon ko sa asawa niyo, kaya tigilan niyo na ako. Hindi mo ako maloloko, gaga ka! Hindi na binibigay sa akin ni Joel ang lahat ng kinikita niya dahil sa iyo na napupunta ang iba. Nay, pwede ba? Huwag na kayong gumawa ng iskandalo rito. Tsaka wala talaga akong alam sa sinasabi ninyo. Sinungaling ka! Ayoko nang makipagtalo pa sa inyo. Umalis na kayo. Hoy Mierna, baka nakakalimutan mo kasal tayo at pwede kitang kasuhan sa ginawa mong panloloko sa akin. Sige, kasuhan mo. Hindi lang naman ako maghihirap sa kulungan kundi pati ang ama mo. Ano bang pinagsasabi mo? Anak, hindi pwede na siya lang ang kakasuhan mo. Kapag ginawa mong bagay na yan, madadamay ang tatay mo. Wala akong pakialam. Pareho naman nila akong pinagtaksilan Tumigil ka nga dyan. Kapag nakulong ang ama mo, paano na tayo? Nakakainis naman Napakamot na lamang ng ulo si Rodel sa maaaring mangyari sa bagay na iniisip niya laban kay Mierna. Ngunit kahit ganoon, patuloy pa rin niyang ginugulo ang kanyang asawa hanggang sa malaman na rin ng kanyang ama kung saan tumutuloy ang babae. Isang gabi, nagtungo si Joel sa bahay ni Carmina para kausapin ang babae na kanyang minamahal. Mierna, anong ginagawa mo dito? Namimiss na kasi kita Umalis ka na. Baka mamaya nasundan ka pa ni inay. Huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaan na masaktan ka niya. Joel, tumigil ka na. Ayoko na talagang ipagpatuloy pa ang relasyon natin. Pero, paano naman ako? May pamilya ka na at ganun din ako. Ayoko nang dagdagan ng kasalanan ko. Nakikiusap ako sa iyo, tigilan mo na ako. Kung gusto mo, lumayo na lamang tayo rito. Ayoko. Pwede ba umalis ka na? Sa totoo lang nagsisisi na ako na pumatol ako sa iyo Talaga ba? Oo, nasira ng buhay ko ng dahil sa iyo. Sandaling natahimik ang paligid sa tahasang pagkakasabi ni Mierna sa masasakit na salitang yon. Dahil doon, lalong nalugmok sa kalungkutan si Joel at pinili na lamang niyang umalis. Samantala, sa paglipas ng mga araw, nagkaroon ng kakaibang pananakit sa katawan ni Mierna at sinabayan pa yon ng mataas na lagnat. Mierna, gusto mo bang sumama sa akin mamasyal sa mall? Ayoko munang lumabas. Ikaw na lang. Ay, sandali nga. May sakit ka ba? Bakit namumutla ka? Hindi ko nga alam Bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. Ewan ko ba kung bakit? Baka naman alak lang ang katapat niyan. O hindi Masama talagang pakiramdam ko ngayon. Hindi ka na nga lumalabas ng bahay Nagkasakit ka pa rin? Mahina kasi ang immune system ko. Konting lamig lang ng panahon, sinisipon na ako kaagad. Oy, siya, sige. Hindi na lang ako aalis. Aalagaan na lang muna kita dito. Naku, wag na. Hindi naman ako bata para alagaan mo pa. Enjoy mo na lang ang sarili mo sa pamamasyal sa mall. Ay naku, ano ka ba? Hindi masaya kung ako lang ang mamamasyal ha? Hayaan mo na lang akong alagaan ka. Pasensya ka na kung nagiging pabigat pa ako sa iyo ha. Huwag mo kang isipin yan. Tsaka hindi mo dapat sinasabi yan. Ako nang bahala sa iyo ha. Magpahinga ka na lang muna ngayon. Maraming salamat talaga, Carmina ha. Ngumiti na may pasasalamat si Mierna sa kaibigan dahil sa labis na kabaitan nito sa kanya. Wala talaga siyang masabi sa ugali ni Carmina. Mabuti yon mula pa noon.
Sa kabilang banda, ang hidwaan ng mag-amang sina Joel at Rodel ay lalo pang lumala dahil sa mga bagay na patuloy na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan sa kanila. Maring, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Kung makapag-utos kayo kay inay, parang wala kayong kasalanan na. Galing nyo talaga, tay. Pwede ba? Huwag mo nga ako umpisahan ngayon at huwag mo akong binabastos. Bakit? Sa tingin nyo ba, kagalang-galang pa rin kayo pagkatapos nyong sulutin yung asawa ko? Tapos na ang lahat sa amin kaya tumigil ka na, Rodel. At para sabihin ko sa'yo, hindi ko kasalanan kung bakit nahulog sa akin si Myrna. Kung ginagawa mo lang sanang obligasyon mo bilang asawa, hindi aabot sa ganito ang lahat. Ako pa talagang sinisisi nyo ngayon? Kakaiba talaga kayo Saan ba kayo muhugot ng lakas ng loob para humarap sa amin ni inay? Parang hindi man lang kayo nahihiya sa ginawa nyo Kung naging mabuting asawa ka lang sana kay Myrna, hindi siya maghahanap ng pagmamahal at kalinga mula sa iba. Sinayang mo lahat ng sakripisyo niya. Talagang gusto nyo akong mawalan ng respeto sa inyo? Ha? Sige, magmula ngayon, wala na akong ama. Tumigil na nga kayong dalawa. Huwag na kayong magsisihan dahil ang totoo, si Myrna lang ang may kasalanan kung bakit magulo ang pamilya natin. Pwisit talagang babaeng yon. Labis na nagngingit-ngit sa galit si Maring dahil sa kaguluhan sa kanilang pamilya. Dahil doon, mas kinasuklaman niya pa ang kanyang manugang. Samantala, ang simpleng sakit ni Myrna ay nasundan pa ng isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Nung una tila normal na panlalamig lamang ng katawan na parabang unti-unting hinihigop ang kanyang lakas. Maya-maya pa nakaramdam siya ng matinding pananakit ng ulo at paninikip ng dibdib na wari may mabigat na bagay na nakadagan doon. Hindi nagtagal, nagsimula na rin siyang kabahan ng walang malinaw na dahilan. Ang kanyang paligid ay tila nagiging mas madilim at nakakatakot. At kung minsan may pakiramdam siya na may nagmamasid sa kanya kahit siya ay nag-iisa lamang. Dahil doon, lalo siya nanghina at napilitang humiga. Habang pilit na inuunawa kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Myrna, ayos ka lang ba? Ang lalim yata ng iniisip mo. Carmina, hindi ko na nauunawaan kung ano nangyayari sa akin. Bakit? Ano ba talagang lagay mo ngayon? Hindi ko alam kung bakit palagi akong kinakabahan, natatakot. Pagkatapos parang may matang nagmamasid sa bawat kilos ko. Gusto mo bang magpa-check up? Sasamahan kita. Huwag na. Gastos na naman yan Huwag mo nang intindihin yan. Ang importante, masuri ang kalagayan mo. Tingnan mo nga ang sarili mo, Lubog na ang mga mata mo. Tapos nangangayayat ka na rin. Nahihirapan na kasi ako matulog Baka naman marami ka lang iniisip kaya hindi ka makatulog. Myrna, huwag mong estresin ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Pinipilit ko naman na hindi isipin ang problema ko. Ang kaso, nahihirapan akong gawin yun Oo, mahirap talaga. Pero kailangan mong gawin. Tatagan mong sarili mo. Nandito lamang ako. Mariing niyakap ni Carmina ang kaibigan at pinaramdam ang kanyang pagmamahal at malasakit. Ngunit maya-maya bigla na lang sumakit ang tiyan ni Myrna at parang may kung anong gustong kumawala rito. Sa tindi ng sakit, dinala na siya sa ospital ng kanyang kaibigan. Nagkataon naman na nakita nila si Joel at napilitan na silang sumakay ng tricycle nito. Nang makarating sa pagamutan, mabilis siyang inasikaso ng doktor. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri, lumapit sa kanya ang kanyang biyanan. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos na ako. Makakaalis ka na. Pwede ba mag-usap muna tayo? Ayoko. Myrna, alam ko mali ang relasyon natin, pero mahirap kung basta na lamang tayong bibitaw. Hindi na kinakaya ng konsensya ko na makipagrelasyon sa'yo. Gusto ko na rin ng katahimikan, kaya sana naman tigilan mo na ako. Paano naman ako? Pasensya ka na pero
Wala, ayoko na talaga. Mabilis na binawi ni Myrna ang kanyang kamay kay Joel at umiwas na siya ng tingin. Nasasaktan man, pinipilit niyang pigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan sa harap ng lalaki na minsan niyang minahal. Tahimik siyang tumalikod, dala ang bigat ng damdamin at ang mga salita na hindi niya na kayang sabihin pa. Ilang sandali pa, nagulat sila nang biglang sumulpot si Maring at nagpupuyos ito sa galit. Mga hayop talaga kayo! Maring, magpapaliwanag ako. Huminahon ka lang muna. Masyado nyo nang sinasagad ang galit ko! Sa tingin mo magagawa ko huminahon sa pinagkagagawa ninyo? Kung hindi pa kayo nakita ng kumari ko rito sa ospital, hindi ko rin malalaman na niloloko nyo pa rin kami ni Rodel. Inay, tinulungan lang naman ako ng asawa nyo na madala sa ospital. Maniwala kayo sa akin dahil wala nang namamagitan sa aming dalawa. Sinong niloko mo? Anong tingin mo sa akin, tanga, para paniwalaan ka? Buwisit ka talagang babae ka. Halika nga rito. Aray, tama na, Nay. Nasasaktan po ako. Hoy, babae mo kang tilapia. Bitiwan mo nga ang kaibigan ko. Kung ayaw mo, malintikan ka sa akin. Huwag kang makialam sa amin, ha? Kaibigan ako ni Myrna, kaya dapat lang ako makialam. Lalo na kung sinasaktan na siya ng ibang tao. Kaya pala sira ulo tong babae na to dahil kinukonsinti mo. Nagsalita ang hindi konsentidor, kaya nga naging adik ang anak mo sa pagsusugal dahil hinahayaan mo maging ganun siya. Ang kapal ng mukha mong sabihin yan, ha? Baka gusto mong pagbuhuling ko kayo nitong si Myrna. Gawin nyo, hindi yung puro lang kayo putak ng putak. Hindi ako natatakot sa laki ng katawan ninyo. Carmina, hayaan mo na si Inay. Huwag mo na siyang patulan. Nakakabwisit kasi yung binan mo Akala mo kung sino? Myrna, Carmina, pasensya na kayo sa mga kaguluhang ito ha. Aalis na kami. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nauubos ang buhok ng malanding yan. Pwede ba tumahimik ka na? Halika na, umuwi na tayo. Bitiwan mo nga ako. Napakawalang hiya niyo talaga. Umalis na kayo, Nay. Nakikiusap ako, tigilan niyo na ako. Tigilan? Bakit? Tinitigilan mo ba ang asawa ko? Inay, maniwala naman po kayo sa akin. Wala na talaga kaming relasyon ng asawa ninyo. Hindi ako pinanganak kahapon para paniwalaan yung sinasabi mo. Hindi mo ako malilinlang dahil papunta ka pa lang. Pabalik na ako, gaga ka. Maring, umuwi na tayo. Nakakahiya na sa mga tao dito. Halika na. Sa pilitang inakay ni Joel ang kanyang asawa papalayo kay Myrna. Nagpumiglas man si Maring na naig pa rin ang lakas ng lalaki. Ngunit ang galit nito ay hindi humupa hanggang sa sila ay makauwi ng bahay. Napakahayop mo talaga, Joel. Nagawa mo pang depensa ng babaeng yun sa mismong harapan ko. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Tsaka mahiya ka naman sa mga tao. Ang hilig mong gumawa ng iskandalo. Ako pa talagang dapat mahiya. Ikaw ang pumatol sa manugang mo, kaya ikaw ang dapat mahiya sa ating dalawa. Nakakadiri kayo. Pweh! Nakipaghiwalay na sa akin si Myrna. Ano ngayon? Kailangan ko pa ba magpasalamat sa kanya? Katahimikan ang gusto niya, kaya sana'y tumigil ka na sa panggugulo mo sa kanya. Paano kung ayoko? Huwag mo akong utusan na parang alipin mo lang. Kapag hindi ka tumigil, mas mainam na maghiwalay na lang tayo. Sa totoo lang, matagal na ako nagtitiis sa ugali mo Napapagod na akong pakisamahan ka, Maring. Hihiwalayan mo ako para maging malaya na kayo ng kabit mo? Tama ako, di ba? Kung yan ang iniisip mo, bahala ka na. Teka, saan ka pupunta? Huwag mo akong basta tatalikuran lang. Walang mangyayari sa pagtatalo nating ito. Mamamasada na lang ako kaysa marinig ang mga sinasabi mo. Hindi nagpapigil si Joel sa pag-alis kahit pa nagsisisigaw ang kanyang asawa. Batid niyang walang patutunguhan kung makikipagtalo pa siya kay Maring dahil sarado ang pangunawa ng babae. Samantala, nang makalabas sa ospital si Myrna, nanatili siya ng ilang araw sa kanyang higaan dahil sa labis na panghihina na hindi matukoy kung ano ang dahilan. Myrna, kumusta ng pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Hindi ko na nga alam kung anong nangyayari sa akin Normal naman lahat ng laboratory results ko pero bakit masama ang pakiramdam ko?
Alam mo, duda na ako sa sakit mo na yan. Parang hindi na normal. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa paniniwala ng matatanda sa lugar ng mga magulang ko, kapag ang sakit ng isang tao ay hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, pinaniniwala ang ito ay pwedeng gawa sa kulam. Kulam? Oo, at sa tingin ko, may nangungulam sa iyo, Mierna. Sino naman ang gagawa ng ganyang bagay sa akin? Sino bang may matinding galit sa iyo? Di ba ang biyanan mo? Sigurado ako na siya ang may kagagawa ng karamdaman mo. Pero wala tayong sapat na ebidensya para sa bagay na yan. Kaya hayaan na lamang natin. Anong hayaan? Mag-isip ka nga. Kapag pinalagpas mo ang pananakit niya sa iyo, lalo lamang lalala ang kondisyon mo. Hindi natin siya pwedeng paratangan sa bagay na wala namang katiyakan. Bakit hindi ka magpatingin sa albularyo? Sigurado ko may nangungulam sa iyo at yun ang biyanan mo. Sandaling napaisip si Mierna sa sinabi ng kanyang kaibigan. Maaaring may kinalaman ang kanyang biyanan sa pagkakaroon niya ng karamdaman. Kaya naman nagpatingin na siya sa albularyo. Nang masuri ang kanyang kalagayan, agad na sinabi ng manggagamot na may taong may matinding galit sa kanya at umano ay nagbigay ng sakit. Sa mga sandaling yon, takot at pagkasuklam ang kanyang naramdaman nang malaman ang di umano'y ginawa ng ina ng kanyang asawa. Ano nang gagawin ko ngayon? Alam mo kung ako sa'yo, susugurin ko yung biyanang ko. Hindi pwede na wala kang gagawin. Kung gagawin ko ang bagay na yan, ano naman sa tingin mo mangyayari? Ano pa ba? Eh di malalaman niya na hindi ka basta-basta magpapaapi sa kanya. Dapat kasi matuto ka rin lumaban. Pero kasalanan ko rin naman na nangyari kung bakit nagagalit ng sobra sa akin ang biyanan ko eh. Nandoon na nga tayo. Pero hindi pa rin sapat ang kasalanan mo para gawang ka ng ganyang uri ng kasamaan. Halika't sugurin natin ang walang hiya mong biyanan. Huwag na. Sa tingin ko, lalo lamang lalala ang mangyayari. Meron na naman. Hahayaan mo na lang ba na hamakin at saktan ka ng ibang tao? Kaibigan mo ko at nasasaktan ako sa mga ginagawa nila sa'yo. Pero kasi, natatakot ako eh. Akong bahala. Kasama mo ko sa kahit anong laban. Maraming salamat talaga, Carmina, ha? Bahagyang ngumiti si Mierna sa kaibigan na may pag-aalala sa mga bagay na maaaring mangyari. Habang papunta sila sa bahay ng kanyang biyanan, napansin niya ang masasamang tingin at bulong-bulungan sa kanya ng mga tao sa lugar na yon. Ayaw niya na sanang ituloy ang gagawin nila, ang kaso mapilit si Carmina at hatak-hatak nito ang kanyang kamay. Bakit kayo naparito? Naparito kami para utusan ka. Natigilan mo na ang pangungulam kay Mierna. Hindi na tama ang ginagawa niyo sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Alam kong alam mo kung anong sinasabi ko. Huwag ka na magmaang-maangan pa riyan. Aminin mo na lang na ikaw talaga ang nangungulam sa kaibigan ko. Napasukan na yata ng masamang hangin ang utak ninyo kaya kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi ninyo. Para sabihin ko sa inyo, wala akong alam sa bagay na pinaparatang niyo sa akin. Sa sobrang kakatihan ng babaeng yan, maaaring hindi lang ako may galit sa kanya. Tumigil na kayo, Nay. Sana naman, huwag niyo na akong pahiyain pa sa ibang tao. Tanggap ko ng pagkakamali ko, kaya sana maayos na natin ang gulong to. Kahit kailan hindi kita mapapatawad, Mierna. Hindi ako titigil sa pagpapahiya sa iyo dahil nararapat lang yun sa katulad mong haliparot. Ikaw lang ang may matinding galit sa kaibigan ko. Kaya ikaw lang din ang pwedeng makagawa ng kasamaan sa kanya. Aminin mo na lang kasi ang ginawa mo sa kanya, hindi yung itatanggi mo pa. Umalis na nga kayo kung ayaw niyong tumawag ako ng pulis na kakaladkad sa inyong dalawa. Hindi kami aalis dito hanggat hindi mo inaamin na ikaw ang nangungulam sa kaibigan ko. Carmina, halika na. Umalis na tayo. Ang dami ng tao nakatingin sa atin at nakakahiya na. Pero kailangan natin bigyan ng leksyon ng huklubon mong biyanan. Huwag na. Hayaan na lang natin siya. Nakakahiya na talaga sa mga tao. Nakikiusap ako, umalis na tayo. Nagmadaling inakay ni Mierna ang kaibigan, paalis sa harap ng bahay ng kanyang biyanan.
Hindi niya na kinakaya ang usap-usapan sa kanya ng iba at mas mainam na hayaan niya na lamang ang nanay ng kanyang asawa. Nakakainis ka naman, Mierna eh. Dapat hinayaan mo na lang akong awayin ang biyanan mo. Alam mo, nagpapasalamat talaga ako sa ginawa mo kanina. Pero hindi ko na kasi kaya ang sinasabi sa akin ng iba eh. Masyado na akong nasasaktan. Naunawaan naman kita. Ang kaso natatakot ako sa pwedeng mangyari sa'yo. Paano kung mamatay ka dahil sa karamdaman mo? Kung mangyayari man yan, wala na akong magagawa. Sa tingin ko, yun ang kabayaran sa kasalanan na nagawa ko. Kaya tatanggapin ko na lang. Pero Mierna, ayoko mawala ka. Sinugod ko si Aling Maring para itigil na ang pananakit niya sa'yo. At dapat hindi mo hinahayaan na alipustahin ka ng biyanan at asawa mong si Raulo. Sa totoo lang, gusto ko rin magalit at manumbat sa kanila. Ang kaso ang bigat ng kasalanan na nagawa ko eh. Tinapos mo ng pakikipagrelasyon kay Mang Joel, di ba? Kaya ano pang kinakatakot mo? Ilabas mo dapat ang galit sa biyanan at asawa mo dahil yun ang nararapat. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kaya pwede ba? Tumigil ka na muna. Pasensya ka na, Mierna. Sandaling natahimik si Carmina sa sinabi ni Mierna. Parang biglang nabura ang tapang sa kanyang mga mata at napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Sabay umiwas ng tingin kay Mierna. Sa paglipas ng halos 3 linggo, dumaranas naman si Mierna ng mas matinding sakit sa kanyang karamdaman. Aray, hindi ko na kaya. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko na talaga alam. Bigla na lang akong namilipit sa sakit ng ulo ko. Para bang binibiyak. Gusto mo ba dalhin kita sa ospital? Di ba nga, hindi naman nila masuri ang lagay ko? Eh kung sa manggagamot kaya? Halika, sasamahan kita. Ayoko. Sa totoo lang hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Eh kung ganun, bakit pa tayo nagpatingin doon noong nakaraan? Dahil yun ang suhestyon mo sa akin eh. Nahihiya ako na tanggihan ka, Carmina. Ano ka ba? Dapat sinabi mo sa akin kung ayaw mo talaga. Madali naman akong kausap eh. Halika na, sa ospital na lang kita dadalhin. Bitiwan mo nga ako, ayoko nga sabi eh. Bahagyang tinapik ni Mierna ang kamay ng kaibigan at tumingin ito ng masama sa kanya. Hindi nagustuhan ni Carmina ang kanyang ginawa kaya tumigil na lamang sa pangungulit ang babae. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ako na nga nag-aalala sa'yo tapos ganyan ka pa. Sorry Carmina, masama lang talagang pakiramdam ko. Kung ayaw mo magpatingin kahit kanino, hayaan mo na lamang sumakit yung ulo mo. Sandali, galit ka ba? Hindi, diyan ka na lang muna at ikukuha kita ng gamot. Salamat Carmina ha. Itinanggiman ni Carmina na galit siya, mababakas pa rin sa kanyang mga mata ang pagkainis sa kanyang kaibigan. Habang patagal ng patagal, hindi niya na rin nagugustuhan ang inaasal ni Mierna. Akala niya kung sino siya. Pasalamat nga siya sa akin at pinatira ko pa siya dito tapos pagtataasan niya pa ako ng boses. Naiinis na turan ng babae habang nagsasali ng tubig sa baso. Ngunit ganun pa man, inaasikaso niya pa rin ang kanyang kaibigan. Sa mga sumunod na araw, lalo namang lumalala ang karamdaman ni Mierna. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo, namumutla, nanlalalim ang mga mata, at tila may mabigat na puwersa na kumakapit sa kanyang katawan. Hindi na lamang simpleng sakit ang kanyang nararamdaman. May mga sandali na bigla na lang siyang nanginginig at kasabay noon may kakaibang itim at malansang likido na lumalabas sa maselang bahagi ng kanyang katawan na tila ba hindi normal at may dalang matinding amoy ng pagkabulok. Nang malaman ni Joel ang nangyayari sa kanya, agad siya nitong pinuntahan. Mierna, kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Pasensya ka na kung pumunta na naman ako sa iyo. Nalaman ko kasi kay Carmina na may karamdaman ka ngayon. Mierna, hindi ko kaya na basta pabayaan ka na lamang. Kung gusto mo dadalhin kita sa ospital, mas makakabuti kung doon ka magpapagaling. Wag na, kaya ko pa naman ang sarili ko kaya umalis ka na.
Baka mamaya sumugod na naman dito yung asawa mo. Ilang araw na akong hindi umuwi sa bahay. Bakit naman? Nakipaghiwalay na ako kay Maring. Hindi ko na talaga siya kayang pakisamahan. Mierna, ikaw talaga ang mahal ko. Tumigil ka na nga. Akala mo matutuwa ako sa ginagawa mo? Ano na lang ang iisipin niya sa pakikipaghiwalay mo sa kanya? Sigurado ako na naman ang sinisisi nun at kung ano-anong pinapakalat tungkol sa akin. Mierna, bakit palagi mo na lang iniisip ang sasabihin ng iba sa atin? Alam kong mahal mo rin ako kaya dapat hindi na natin sila iniintindi pa. Hindi mo ako nauunawaan. Marami ng gulo nangyari kaya itigil na natin to. Pagod na ako sa lahat kaya pakiusap, tama na. Dahan-dahang umagos ang luha sa pisngi ni Mierna habang pinipilit niyang pigilan ang paghikbi. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos hindi na siya makatingin kay Joel. Ang bawat salita niya ay may bigat na tila matagal nang kinikimkim. Sa huli, pinili na lamang ng lalaki na umalis kahit labag sa kanyang kalooban na iwan ang babae na kanyang minamahal. Kumusta ang pag-uusap ninyo? Ganun pa rin. Pinagtulakan ko siya palayo sa akin. Bakit naman kasi sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, siya pang ipinalit mo sa asawa mo? Pwede ba, wag na lang natin pag-usapan yan? Bakit palagi kang ganyan? Sa ginagawa mo, naiisip ko tuloy na wala kang tiwala sa akin na magsabi ng nararamdaman mo. Kaibigan ba talagang tingin mo sa akin, Mierna? Oo naman. Kung ganon, bakit ganito ka sa akin? Pasensya ka na talaga, Carmina, kung nagkakaganito ako. Ang laki na talaga ng pinagbago mo, Mierna, mula nung makapag-abroad ka. Ha? Wala. Magpahinga ka na lang. Hindi na nauunawaan ni Mierna ang sinasabi sa kanya ng kaibigan dahil umalis agad yon sa kanyang harapan. Kinagabihan, naalimpungatan siya sa kanyang pagtulog dahil sa malamig na panahon. Ipipikit pa sana niya ang kanyang mga mata nang mapansin niya na bahagyang nakabukas ang kwarto ni Carmina. Hindi niya alam ang dahilan kung ano ang nagtulak sa kanya para tingnan yon. Nang makalapit siya roon, hindi niya inaasahan ang kanyang matutuklasan. Anong ginagawa mo, Carmina? Ba't dinadasalan mo ang litrato ko? Oh, bakit gising ka pa? Nagising ako dahil malamig ang panahon. Eh ikaw, bakit gising ka pa? Tsaka pwede ba? Ipaliwanag mo sa akin ang ginagawa mo? Hindi mo na kailangan malaman ang ginagawa ko. Bumalik ka na lang sa higaan mo. Sabihin mo nga, ikaw pang nangkukulang sa akin? Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mo nang itanggi, Carmina. Kitang-kita naman ang ebidensya eh. Oo, tama ka. May kinalaman nga ako sa pinagdaraanan mong sakit. Matagal ko nang kinikimkim ang galit ko sa'yo. Sinadya ko rin udyukan ka na magalit sa biyanan mo para makita ko kung paano unti-unting gumulo ang buhay mo. Gusto kong maranasan mo ang hirap, Mierna. Anong kasalanan ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Nakalimutan mo na ba? Nung panahon na nasa Saudi ka, nangungutang ako sa'yo ng pambili ng gamot ng anak ko pero hindi mo ako pinagbigyan. Ang sakit para sa akin na tanggihan mo dahil magkaibigan tayo. Tinulungan kita na makapagtrabaho sa abroad tapos binaliwala mo lamang ako. Carmina, nung araw na humihingi ka sa akin ng tulong, walang-wala talaga ako noon. Dahil pinadala ko lahat ng sahod ko kay Rodel para sana sa pagpapaayos ng bahay namin. Gustuhin ko man na tulungan ka, ang kaso mo talaga ako ng panahon na yun eh. Maraming paraan para matulungan mong kaibigan mo. Ang kaso hindi mo ginawa dahil yumabang ka na. Alam mo ba na namatay ang anak ko nung araw na yon? Patawarin mo ko, Carmina. Pasensya ka na kung tinanggihan kita. Sa totoo lang, mabigat sa kalooban ko na hindi kita napagbigyan. Sabay na bumuhos ang kanilang mga luha nung sandaling yun. Habang humihingi ng kapatawaran si Mierna sa kaibigan, nagulat sila sa pagdating ni Rodel na may hawak na patalim. Kumusta ka na, Mierna? Ang sabi ni inay, magsasama na raw kayo ng ama ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Umalis kang hayop ka? Kung sa ama ko lang din ka mapupunta, mas mainam pampatayin na lang kita. Hoy, si Raulo!
Bitawan mo nga yung patalim na hawak mo. Umalis ka ng pamamahay ko kung ayaw mong tumawag ako ng pulis. Kung ayaw mong tanggalan kita ng dila, manahimik ka dyan. Natahimik si Carmina sa pagbabanta sa kanya ng lalaki at ilang sandali pa, bigla na lamang yung sumugod sa kanila. Walang babala ang pag-atake nito at agad na hinablot ang kanyang asawa. Halos mawalan yon ng balanse sa lakas ng puwersa. Dahil doon, sumikip ang espasyo sa loob ng bahay hanggang sa makarating sila sa balkonahe. Sa takot naman ni Mierna, hindi niya sinasadya na maitulak ng malakas si Rodel at nahulog yon mula sa balkonahe. Ngunit ang kanyang ikinamatay ay ang pagtama ng ulo niya sa isang matigas na bagay. Mierna, halika na. I-report na natin sa mga pulis ang nangyari. Pero natatakot ako. Mukhang napatay ko yata si Rodel. Aksidente ang nangyari. Iniligtas mo lang ang sarili mo sa kanya. Ang dami ko ng kasalanan. Siguro mas mainam na wakasan ko na rin ang buhay ko. Tumigil ka nga. Hindi mo yung kailangang gawin. Tsaka, pinapatawad na kita. Talaga? Oo. Sa huli na unawaan din kita. Hindi sa lahat ng pagkakataon, matutulungan tayo ng mga taong inaasahan natin. Patawarin mo rin ako kung nagawa kong bagay na yan sa'yo. Hayaan mo, babawiin ko ang sumpa at aalisin ko na ang galit sa puso ko. Maraming salamat, Carmina. Pero, paano si Rodel? Bahala na ang Diyos sa kanya. Halika na, mag-report na tayo sa mga pulis. Mabilis na nagtungo ang magkaibigan sa presinto para ipaalam kung ano ang nangyari. Samantala, nang malaman ni Maring na patay na ang kanyang anak, halos gumuho ang mundo niya dahil hindi niya matanggap ang sinapit nito. Nang maiburol na si Rodel sa kanilang bahay, nagtungo pa roon si Mierna para kunin ang kanyang anak. Ang kapal naman ang mukha mong pumunta rito sa burol ng anak ko. Umalis ka rito bago pa kita kalad ka rin palabas. Hindi si Rodel ang pinunta ko rito, kundi ang anak ko. Ako ang mas may karapatan sa kanya, kaya huwag niyong subukan na pigilan ako. Kinuha mo na nga ang asawa ko. Pinatay mo pa ang anak ko. Tapos ngayon, kukunin mo pa sa akin ang apo ko? Sumusobra ka na talaga, Mierna. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hiwalay na kami ng asawa niyo? At ang nangyari kay Rodel, hindi ko kasalanan yon. Aksidente lang ang nangyari. Huwag na kayong makipagbatigasan pa sa akin dahil hindi ako magdadalawang isip na magsama ng pulis dito. Tikom ang bibig ng kanyang biyenan nang kunin niya ang kanyang anak. Gusto niyang makapagsimula ulit ng panibagong buhay. Nang bawiin ni Carmina ang sumpa sa kanya ay unti-unti nang gumaan ang kanyang pakiramdam at naghilom na ang mga bakas nito. Makalipas ang 5 buwan, muli siyang bumalik sa Saudi para makapagtrabaho. Iniwan niya naman ang anak niya sa probinsya kasama ang kanyang mga magulang. Samantala, ang relasyon naman nila ni Joel ay tuluyan niya ng winakasan. Sa pag-alis niya sa bansa, pinili niyang palayain sa galit ang kanyang sarili. Nakagawa man siya ng kasalanan na naig pa rin sa kanya ang paggawa ng tama. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Mierna na ang pagpapatawad sa sarili ay mahalaga upang makapagpatuloy sa kanyang buhay. Hindi man mabura ang nakaraan, maaari naman itong gawing aral upang hindi na maulit ang parehong pagkakamali. Yon, isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Dahil dyan, meron na naman tayong shout out. Simulan po natin kay Larry Gumangan from Abu Dhabi, UAE. Hello kay Nenita Lozada, kay Kim Bara, kay Chona Baynosa, kay Irma Umali. Hello po kay Roseda Bakel, kay Crizel Villanueva, Rosemary Casonete, Amy Carbonilla, hi kay Finky Rusi 14, kay Novia Cabanyero, kay Jessica Rojas, hello kay Kat Burglar Cutie, Marianita Calamba, Margie Banosong, Kim Legaspi, hello po kay Marjorie Adlawan Kabate from Kesha Ramirez,
Hello kay Dermont Mon, kay Winnie Belmas, the Chavez family of Zamboanga from Mami Riza. Hi po kay Jeron Morante from Mercy Jolly, kay Eileen in Sudamerica. Hello po kay Elisa Aquino from Consolacion, Cebu. Hi kay Marimar Kian Vlogger sa Dordas family of Batangas from Patrick. Hi po kay Neneng Leonora, Maricris Anzures, Mirna Alfaro, Ami Viray, Chris Reyes, welcome back po sa Pinas. Hi kay Philip Adano, kay Belen Baladhay, kay Marian Laborte, kay Kata Leha Soto, kay Sally Roldan. Hello sa mga panadero ng Mercy Bakery, lalo na sa crush ni Angelo na si Jenny Fresco from Mikey Michael. Hi po kay Gay Somodio, kay Annalyn Seaton, kay Helen Flores, kay Honey Austria, Maricris Ansures from Macau. Hi kay Jobel Baldonasa, kay Lydia Lopez, kay June Mateo. Hello po kay Lea Espiritu, kay Edgardo Fontanilla, Kenzo Lanado from Lipa, kay Gian 1998. Hello po kay Andrea Fernandez, driver ni Gail, Angelina Ignacio, Marilyn Ilagan from Oman. Hello po kay Romela Terrado, Marcos Balingasa from Bob Ding Kong, kay Cristina Peru. Hi din po kay Marina, kay Jessica Sobremonte, Raimundo Gatmen from Milan, Italy. Hi po kay Miss Vampire, kay Virginia Belay, kay Cliven Dubalan at kay Olive Besa. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.